Alright, so purihin ng Panginoon. Nandito na naman ulit tayo para mag-aral ng salita ng Panginoon. Simpleng mensahe lang muna isi-share ko sa atin ngayon. Gusto ko lang kayong bigyan ng konting foresight at encouragement tungkol sa buhay Kristiyano natin at mga pinagdadaanan nating mga pagsubok at mga kahirapan sa buhay. Alright? So, ngayong araw na ito ay babahagi ko sa atin ang sinabi ni Pablo. Alright? So, basahin natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Yan. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 hanggang 18. Alright? So, babasahin ko ito. At gusto kong namnamin nyo sa inyo mga puso't isipan, right? Before we pray. Ang sabi sa verse 16, therefore, we do not lose heart. But though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory, far from or far beyond all comparison. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Amen? Let's pray. Father, we thank you for your word. Thank you, God, for your encouragement and enlightenment sa bawat isa sa amin through your word, through the Apostle Paul, at ikaw, Panginoon, ang siyang mag-enrich nito sa aming kaunawaan ngayong araw na ito. We thank you for your presence, Lord God, at samahan mo rin ang mga kasama namin who are watching online sa aming live, at mga kasama namin wala dito ngayon dahil for certain personal reasons, ikaw, Panginoon, ang siyang magpalakas sa kanila physically. Ikaw, Panginoon, magbigay sa kanila ng encouragement sa araw na ito through this word. Thank you, Father. We give you back all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Okay? Yes. Okay. So, everything we experience under the sun is temporary. Under the sun, everything, no? Good and bad, everything is temporary. Okay? Kaya pinamagitan natin ang ating topic ngayon, everything is temporary. So, kung meron tayong ini-experience ngayon, good or bad, maganda blessing, pangit na mga pangyayari sa buhay, ang dapat ipanatili natin sa isipan natin ay pansamantala lang ito. Hindi laging ganito. Tandaan natin, while we are under the sun, while we are in this life on earth, temporary ito. Huwag tayong madirate sa ating focus in serving the Lord. Huwag madirate ang ating faith because of good things that are happening right now, because of the bad things that are happening right now, okay? Whether sa family, sa environment, sa nation, nagkakagulo na, mga bansa, etc., or sa ating personal dilemma sa sarili natin. Okay? Lahat ng ito ay temporary. Yan lang gusto kong bigyan ng emphasis ngayon. As the title says, everything is temporary, ganun lang kasimple yung message na yun. Everything we experience under the sun is temporary, including our ministry, our family, our life success and failures, our pain, our gain. Now, this is all temporary. Okay? Nothing is permanent. Amen ba? There is no such thing as forever in this world. No? Even the diamond, no? Nasisira yan. Tomorrow is never promised to no one. Hindi pinangako ni Lord ang magandang future sa kanino man. Amen? May mga tao na nagsumikap mabuti, nagpakahusay, nagpakadalubhasa, pinagsikapan nila ang kanilang bright future, pero they failed. No? Tomorrow is never promised to no one.
All right? So here, while it lasts, habang nangyayari itong mga magagandang bagay sa atin and we're enjoying it, at pati yung mga pangit na bagay, habang nandyan yan, pinagtitiisan natin, okay, while it lasts, let's enjoy and endure our share of life. Amen? Kasi pag na kay Lord kang, yung mga hapis at hinagpis sa buhay ay tinatapatan niya at pinapalitan niya ng ginhawa at ligaya. Alam mo, pagka meron kang hapis na dinaranas, deep within your spirit, no? Merong bumubukal na ligaya, ginhawa, yung joy unspeakable. Yung joy na hindi mo maipaliwanag. It's a sign that you are spirit-filled. It's a sign that the Spirit of the Lord is in you. Kasi ang mga taong walang Spirit na Lord, bagsak na. No? Kung ano-ano ng mga naiisip, hanggang yung iba nadidepress na at nagpapatiwakal. Okay? Sabi dyan, though, ito yung reason niya, our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Alam niyo to si Paul, nagpapagaling na, nakakabuhay pa siya ng mga patay. No, he is a miraculous man. He is a very gifted man. He's full of wisdom. Nag-aral siya sa Holy Spirit University. Ano? Kumbaga, dinala siya ng Panginoon sa isang place na hindi niya masabi kung saan yun at doon niya nakuha ang kanyang wisdom at ang kanyang lalim sa salita ng Panginoon. Nagpapagaling siya ng marami mga may sakit. No? Maraming mga miracles na nangyari kay Paul, pero meron siyang personal dilemma sa sarili niya na hindi niya mapagaling. Siguro baka nakakahiya kasi hindi niya masabi. Hindi niya masabi in writing sa church niya. No? Alam niyo, pagka, alimbawa, ako meron akong personal dilemma, meron akong sakit. Mga kapatid, ipag-pray niyo ako. No, tulungan niyo ipag-pray, meron akong cancer. Mga kapatid, meron akong high blood. Meron akong blood sugar, tumataas. Nasasabi mo specifically. Pero si Paul, hindi niya masabi sa church niya kung ano yung tinik sa laman na meron siya. Basta tinik sa laman. Alam niyo yung tinik? Sino sa inyo na tinik na sa lalamunan? Apakahirap, ano? Napakahirap. Kasi mayat-maya ka, lumulunok ng laway at tas tumutusok. Yun yung tinik sa laman. Storbo. Ganon. So ito'y pestering thing sa kanya na iniinda niya talaga. Pinag-pray na raw niya ito 3 beses. Pinag-pray niya na ito sa Panginoon na alisin ng Panginoon, pero hindi inaalis ng Panginoon. Isa ito sa dilema ni Paul, na naglilingkod naman siya, pero hindi niya mapagaling ang sarili niya. Naintindihan niyo ibig sabihin? So, bawat isa sa atin ay may mga personal dilemma, may mga krus na pinapasan na kailangan nating pasanin, na hindi natin pwedeng bitiwan. Hindi natin pwedeng ipag-pray na, Lord, alisin mo. No? Si Paul ay ganon, pero sabi niya, hindi siya nadi-discourage. Why? Because even though our outer man is decaying, yung physical natin, nabubulok, nangihina, nanlalambot, no? Yet our inner man is being renewed day after day. Now, sino ang nagre-renew nito? Ang Panginoon. Amen? We are being renewed by the Lord hanggang sa maging kamukha na tayo ni Kristo. Sa physical, tayo ay natutuyot, nanghihina, nagkakasakit, and eventually, mamamatay. No? May mga sicknesses, may mga health issues tayo na that can lead to death. No? Eventually, posibleng mangyari yon. Alright? Subalit, ang sabi ni Paul, hindi siya napanghihinaan ng loob. Okay? Sometimes God allows things to happen. No? Si Paul, God allowed Paul to die a harsh death. Serving the Lord. Ganun yun. No? Bakit hindi man lang siya tinubos ng Panginoon? Hindi siya sinecure ng Panginoon. Many times, sinave siya ng Panginoon.
Pero when the time comes na God wants to take you, He will take you. Amen? Pero hindi siya napanghihinaan ng loob kasi doon talaga ang punta natin. Alam niya, sinabi niya. So, habang humihina ang ating katawan, nagre-rejuvenate naman ang ating espiritu. Amen ba? Amen. So, yung pala yung katumbas noon. Habang nanghihina ka physically, ah, nadudurog ka sa mga nangyari sa buhay, nagpapanibagong lakas ka naman. Sabi sa Isaiah, "But those who trust in the Lord will find new strength." Okay? Pakituloy nga ng basahin. Ready? Go. They will soar with on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Kita mo? Alright? So, habang tayo'y nagtatrust, nagtitiwala sa Panginoon in times of hardships and crisis, in times na hindi natin gusto ang mga nangyayari, those who trust in the Lord will find new strength. No, nagpapanibagong lakas. Nagre-rejuvenate. Pero ang spirit lang yon. Ang physical niya hindi. Nakukuha natin? Nangihina siya. Though our outer man is decaying. Yan ang sabi ni Paul. Alright? So, those who trust in the Lord. Now, when you say trust, what's the difference between faith and trust? Naisip nyo na ba yan? Ano bang, madalas ating sinasabi itong dalawang words na to eh. Ano ang difference ng faith sa trust? Mas malalim yung faith? Yung faith hindi nakikita, yung trust nakikita. Siguro, Bigyan ko kayo ng illustration kung anong difference ng dalawa. May isang skyscraper na building at ito'y tunay na nangyari. Hindi to kwento. Isang skyscraper dito sa, I think sa United States, ito sa London, dalawang building. May isang serkista, no, naglagay siya ng tightrope doon sa gitnang yon, sa tuktok ng building, at punong-puno ng tao ang baba doon, napakaliliit ng tao, parang langgam sa sobrang taas. Tatawid siya doon ng nakabisikleta na single wheel, hindi bisikleta tawag doon, cycle. Okay, yun na yun. Okay? Unicycle. Okay? Tatawid siya doon at meron lang siyang hawak na bar. Pang pantimbang-timbang niya. Doon lang siya nagtatrust. Doon na siya umaasa at sa kanyang skill. Tatawirin niya yon mga, sabihin na natin, mga 50 meters away yung layo ng parehong building. So may mga tao dito sa likuran niya, nag-cheer sa kanya, may mga tao dun sa pupuntahan niya, nag-cheer sa kanya. Pagkatapos, dahil kilala naman siyang magaling na sirkistang ganon, kaya niyang tawirin. Sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid? Yes, we believe you. Naka-TV pa. Shhh, tawid siyang ganon. Pagdating sa dulo, palakpakan ng mga tao. No, idol, ang galing mo talaga. We believe in you. Yun na yung faith. Yun na yung faith. Kaya lang, faith kasi ng tao is to see is to believe. Dumami ang naniwala nung nakatawid siya. Okay, babalik naman ako sa kabila. Naniniwala ba kayong kaya kong bumalik? Na hindi ako madidisgrasya? Yes, naniniwala kami. Nakita ka na namin, nakatawid. Naniniwala kami. Sige, go, idol, go. So, lahat ng taong nandoon ay naniniwala. They have faith in Him because He is so magaling. Okay? Pero nung siya'y tatawid na at sinabi niya, taas ang kamay ng lahat ng naniniwala sa akin. Taasan lahat ng kamay. Taas ang kamay ng may tiwala sa akin, sasakay sa likod ko. Lahat nagbabaan na ng kamay. Ba yung paniniwala sa pagtitiwala? Sasakay ka.
kung ikaw talaga ay nagtitiwala. You will have to prove your faith unto death. Nakuha natin? Kahit ikamatay mo, because of your faith and trust in Him, malakas ang loob mong sumakay. That's the difference between faith and trust. Nasusundan natin? Wala nang nagtaas ng kamay at walang sumama sa kanya. Lahat ng tao may faith, pero walang trust. Hindi nila kayang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa Kanya. Ganon tayo sa Lord. May mga taong may malakas ang faith kay Lord, pero they don't trust the Lord in times of circumstances like this. Ulitin natin, those who trust. Everybody say, those who trust. Those who trust. Ang ibig sabihin noon, kung isasalalay mo, isasalig mo, isasandal mo ang iyong sarili sa Panginoon. Ngayon, tanungin ko kayo, kayong lahat na nakaupo, meron ba kayong faith sa upuan nyo? Meron. Meron ba kayong trust sa inuupuan nyo? Meron. Kasi nandiyan kayo. Kung wala kayong trust, hindi kayo uupo doon. Naintindihan natin? Pero naniniwala kayo na kayang upuan yan. Pero if you don't trust the seat, you will not sit there. That's the difference between faith and trust. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Amen ba? Now, let's move forward. Pakibasa ang 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Ready? Begin. For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Far beyond all comparison, walang katumbas. Momentary light affliction. Apakaganda ng sinabi. This is one of my favorite verses sa Bible. Yang verse 17 na yan. Okay? So, anong ibig sabihin dyan? Tingnan natin to. Ang sabi niya, dito sa earth, meron kang momentary light affliction. Tutumbasan ni Lord yan ng eternal. Yung momentary, papalitan niya ng eternal. Yung light magaan, papalitan niya ng mabigat, weight. Ha? Yung affliction mo, papalitan niya ng glory. No? So kung ikaw pala ay nakakaranas ng momentary light affliction, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi yun ay may kapalit na eternal weight of glory. Do not fail to glorify the Lord when you experience sad things, bad things, no? In times like this. Because may nakaabang na eternal weight of glory yon. Now, si Paul, doon kasi siya nakatingin, kaya nakikita niya to. No? Kapag ikaw ay nakatingin sa present situation niyo, alam niyo yung taong short ang foresight, nakatungo lang yun, nakatingin sa kanyang nangyayari ngayon. Hindi siya nakatingin beyond the horizon para makita niya ang purpose. Pero ang mga man of God, ang mga naglilingkod sa Panginoon, ang nagtatrust kay Lord, ay hindi nakatingin. Pag ikaw ay sumakay sa likod nung nag-unicycle na yon, never kang titingin sa baba. Dahil pag tumingin ka sa baba, ang makikita mo ay mga discouraging things. Nakakatakot, mamamatay, mahulog ako. Pero kapag ikaw ay nakatingin doon sa malayo at wala kang tingin-tingin sa baba, basta di ako titingin dyan, doon ako titingin. Amen? Okay? Nung ako ay ang tawag nun? Lambaras. Yung sa Bohol, sa zipline, from one mountain to another mountain, ang haba nung nag-zipline ako, ang taas-taas, tapos bangin. Nag-zipline kami gano'n. Ang sabi sa akin nung instructor doon, "Sir, huwag kang titingin sa baba. Hanggat mari, huwag kang tutungo. Tingin ka lang doon sa pupuntahan mo." Amen? Pag ikay nagda-drive ng bike, bago ka pala nag-aaral mag-drive ng bike, sinasabihan ka na huwag kang titingin sa baba, tumingin ka lang doon kasi mas may balanse pag doon ka nakatingin sa malayo. Amen ba? Ganon din sa pagmamaneho. Lahat,
Okay? So, ganun din sa atin sa Panginoon. Huwag kang titingin sa baba sa kasalukuyan mong sitwasyon kasi lulubog ka. Si Pedro, nung nakatingin siya kay Jesus, nakalakad siya sa tubig. Pero oras nang tumingin siya doon sa tubig, na puro waves at hangin, lumubog na siya. Naintindihan natin? Ito yon. Ito yon. Nakatingin sila sa eternal weight of glory, yung value ng kapalit ng kanilang momentary light affliction ay ito ang kanilang tinitingnan. Kaya hindi, kapag ka ganito, hindi ka panghihinaan ng loob. Amen ba? Hindi ka madi-discourage. Ganun lang pala yung sikreto doon. So tandaan natin ito our momentary, everything is temporary. Momentary. No? Our momentary light affliction will be paired up. Papalitan ito. Tutumbasan ito. No? Na mga things that are eternal, weighty, and glorious. No? Yung ating physical body na punong-puno ng affliction, papalitan ito ng glorious body. No? In a twinkling of an eye, sabi sa Bible, sabi ni Paul, sa isang kisap mata, magkakaroon ka bigla ng katawang hindi na napupulok. Never to decay again. Wow. How I look forward to those things. Amen? So, napakaganda niyan, ano? While we look at not at the things which are seen, tingnan natin itong Romans chapter 8 verse 18. Romans 8:18, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Wow! Kahit anong sufferings meron tayo ngayon, hindi ito matutumbasan ng glory na i-reveal sa atin later. Alam nyo, si Jesus Christ, through and through, prinob niya ang kanyang mga sinabi. Unang-una, nag-promise siya na siya ay mamamatay. Papatayin siya, and in 3 days, bubuhayin siya muli. Nangyari, di ba? Noong nangyari yon, si Jesus Christ ay never nang namatay. Alam natin yon. Yun yung resurrection of the dead. Okay? So, kung nangyari ito kay Jesus, mangyayari ito sa lahat ng Kristiyano. Yung lahat ng affliction na meron siya before He died, ay nawala lahat nung siya ay muli nang nabuhay. Ganon din tayo. Amen ba? So, wag nating alisin ang ating focus kay Jesus. Huwag tayong tumingin sa mga nangyayari sa earth, sa buhay natin, because this is all temporary. Tumingin lang tayo sa Panginoon. Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 18? Punta na tayo dito. Chapter 4 verse 18. Pakibasa, ready? Go. While we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yun. So lahat ng everything under the sun is temporary, but above the sun, eternal na sila. So, doon daw tayo tumingin, wag dito. Wag kang tutungo dito sa buhay mo, sa earth. Doon ka tumingin sa future natin, which is with the Lord Jesus Christ. Amen? Alright? So, kapag ka ganon, ang lahat ng energy natin, lahat ng resources natin, lahat ng gagawin natin, time. Ito naman yung mga importante sa atin energy, resources, and time. Yan ang most important thing sa buhay ng isang tao. Energy, habang may lakas ka, bata ka. Resources, habang may kakayahan ka, meron kang kakayahang tumulong, no? Time, meron kang time, no? Lahat ng tatlong ito ay iukol mo daw sa eternal future. Okay? Going to church, helping the church, the ministry, the Word of God, evangelizing, pakalatin, matumulong sa mga kapatid na nangangailangan, financially, kung meron kang kakayanan, ang iyong time, kung available ka, tara, tulong tayo, mag-share tayo. Lahat ng ito, iukol mo doon sa mga
eternal things. Sa tingin ng iba, ginagawa nila yan, nagpapakahirap sila, nagpapakapagod sila. Mahihita nila dyan. May pera ba dyan? Walang pera dito. Okay? But we have eternal things. Amen? Nag-iimpok. Ito yung paraan ng pag-iimpok. Amen ba? Hindi lang sa pagkakaloob ang paraan ng pag-iimpok. Ano sabi sa Mateo 6:19-21? Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ano ba yung kayamanan ng tao? Ulitin ko, energy, resources, and time. Okay? Yung finances, yung isa lang yan sa resources eh. Meron kang sasakyan, resources yan. Pero yung energy mo, yung time mo, pwede mo itong gamitin para makapag-impok ka ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin, doon tayo pinatitingin ni Paul sa Panginoon para hindi tayo manghina pag dumating ang mga time na marami tayong pera. Alam niyo bang ang tao nanghihina sa pananampalataya kapag dumadami masyado pera? Ako may alam ako kasi dumaan kami dito. Doon sa pagdami masyadong pera, hindi ko masyadong nadaanan yan eh. Pero yung sobrang pagsubok nangyari, hindi humina ang pananampalataya namin. Lumakas lalo ang pananampalataya namin. Pero subukan mo kayang dumami ang pera mo, dumami ang resources mo, dumami ang negosyo mo, naging busy ka. Delikado yun. Alam niyo kung bakit? Mas delikado yung kaysa mga problema. Alam niyo kung bakit? Yan ang isa sa mga inialok ni Satan kay Jesus Christ. I will give you all the wealth and richness of the world. Sambahin mo lang. No? Lahat ng yan. Yan ang nakapagpapanghina ng pananampalataya. At ang delikado doon, akala mo nananampalataya ka sa Panginoon. Pero ang superficial na lang pala yung faith mo kasi wala ka ng trust kay Lord. Teka muna, Lord. Baka naman mamaya, pag nag-focus ako dyan, maubos tong pera ko. Maubos tong mga resources ko. Mapabayaan ko na yung mga negosyo ko. Hindi pwede. Lord, hatiin ko na lang time ko. Isa sa'yo, isa dito sa resources ko. Hindi ako pwede maghirap. Yung mga ganon, ano? Wala ka ng trust kay Lord doon. You have faith in God, but you don't have trust in Him. Amen? So sana tandaan natin yan. Let us pray. Father, we thank you for your word. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapaalala sa amin, pagbibigay sa amin, Panginoon, ng kaunting encouragement na sa aming journey sa buhay na ito, na temporary lang. Our family is temporary. Our loved ones are temporary. Our friends, our resources, our energy, our time, Lord, lahat ng ito ay temporary. Everything is temporary. They're all temporal. Lord, don't let us look onto these things, stoop down to these things, but help us, Father, to look beyond what these things are about. May mga dumarating kasi sa amin, Panginoon, ng mga bagay, pangit at magagandang pangyayari na nahahatak aming pagtingin doon, nadi-discourage kami, nanghihina kami, o sobra kami na-excite dito at we lose our track, nadi-derail kami sa iyo. Lord, tulungan mo po kami na manatili ang aming pagtingin sa iyo. You being the finisher of our faith, the author and the finisher of our faith. We thank you, Lord, for this day. May this word reach so many lives. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Mawi tayo muli. Maraming salamat sa mga nanonood. Please share this video.